guys, namin karon diri no, diri sa may napabi diri sa Takunan. Then mag-area mi karon panginabuhi no kay wala may pamasada ato ang wala man na masada nga ato ang padre di pamilya. So paglakaw-lakaw usa mi guys niya mag area usabi among panginabuhi no nya walay makeup walay todo makeup no kay tulog pag mi ang bala ko akong anak patisan ko na ako ni kuan pangahinte akong anak bagay mo nako siya di pud siya magsalig sa mua kabalo pud siya mo diskarte sa iyang kaugalingon di ba nak di ba nak kabalo pud ka mo diskarte sa imong sarili no dili po ka magsalig sa imong ginikanan di ba so karong adlaw nak asa man taron mangeriya ta no so mao ni among kapital guys kapital namo no usabi ka freelancer agent so among kapital ni laway ra gyud so ngita mig area ani asa mi mangitag area nga mga brato-brato ba nya ay mga bayar nga mangita po do kung mangita pug area ba so nata diri sa kuan guys no dika ay so karon guys nami diri palugsong no kay uban ako akong anak ano ya magpatubil sa mi guys kay kinahanglan baya gyud nga dapat tay kapital no pangtubil kini mo ang gamit karon bao ni kauban na ni sa turtle so mo na mong driver gyay ra mo nag-driver na bitaw amo bitaw na guys na padre di pamilya guys dihay construct diri ibutang ang flyover guys nindot na kayo diri sa Takunan nawa guys nindot na kayo guys nawa ninyo nawa diri patinglitutan nining Takunan guys sa mga wala pa itong diya sa ubos nga mag-invest mo time mo no partner sus nindot kayo magkuhag farm no ay usahay marami taong stress kay ta diha sa syudad to mga stress diha nga na kay patuan sa imong lugar nga kana bang makarelax ang imong utok ba dili polluted so nami diri guys no patubil mi 50 na 50 tubil sa mi over karon guys kay na naman mi tubil magawas sa mi kay moto na mi sa area nami diri sa kini siyang lugar ni party sa Davao City kay ningon mo nga ang Davao City iting dakuha when in terms of area no dako kayo ang Davao City no sa Tibok Asia Davao City pinakadakong area so iting dako ang area ng Davao City kung ani ka diri sa Agrika so gina-construct na diha guys kita na ya, buta nag-flyover. Flyover? Karang dito sa taas, mga dalan. Wapo na kayo diri. So makita na to diri sa Davao City noon. Nindot tayo. So makita nimo diri ang improvement. Okay na. Ang Davao City, dako kayo improvement ang Davao City. Kasi yun ninduta. Naghampa kayo itong project. Awak mo man ni PRRD, no? Tayo mga plano. So, kining pa among travel usa ka buhay pamilya ni. So anak buhay kami talaga. Hindi kami umaasa ba sa mga yung sa ibang tao na bigyan sikap kami to anak ko tsaka yung asawa ko yan driver yan yung asawa ko. So, dito kami guys. Kikita ko dito sa Davao City. Akala ng iba, ang Davao City daw, gutom daw yung mga tao dito. Huwag kayong magganyan. Kasi dito sa Davao City, nakita nyo po yung tiyan ko. Laging busog yan. Hindi tayo. Dito yung ilagay yung SM, no? Yung Save More. Diyan yung mall ilagay. Noong 2000 ano ba yon? Napalaking dito nung 2004
napaka ano dito, walang tao, walang yung mga punong kahoy lang na makikita ko. Tapos ngayon dito, hindi masyadong mainit kasi maraming punong kahoy. Pero ngayon nakikita mo, ang laki ng improvement. Maraming establishment talaga makikita mo. Yan. So, dito sa Davao City, napakamalaking area po dito. Kaya sabi nila dito daw sa Davao City, yung mga tao daw is the poorest. Ano daw, pinakamahirap daw sa mga mahihirap, ang Davao City, ang Mindanao. Naku, wag niyo po kayong punta kayo ng Davao. Ang daming pagkain dito. Kahit kami pa ay magsiparit, kahit itaboy nyo pa ang Mindanao, di pa rin kami magugutom. Kasi ang dami namin pagkain dito, ang daming prutas. Ay mga tao dito, kumakain kami sa isang araw. Ako, siguro di lang 3 beses. Kasi sa kakain ka ng pang-umaga, meron pag-umaga, pagka alas 9, mag-i-snack pa kami. Oh, ibiro mo. Tapos magla-lunch pa kami. O, tulog ng konti. Pagkatapos niyan, magme-merienda na naman kami ng alas 3. Oh, pag umabot, di ba? Pag umabot yung ng hapon, magluluto ng hapunan. Ayan, kakain na naman ng hapunan. Pagkatapos ng hapunan, nagugutom, mag-midnight snack na naman kami. Yan ang sinasabi ninyong pinakamahirap dito sa Mindanao. No, hindi po yan totoo. Saka marunong kami maghanap buhay dito. Yan. Kaya ito, nag-stroll kami. Pupunta kami sa isang area na merong mga lupa na ibibinta. Kami po yung magdadice. Kung mayroong kaming mga buyer. Tsaka ipapakita namin yan. Kasi sa ngayon, nung una pa, matagal na akong nag-freelancer, nag-agent, nag-real estate. So, maliit ka pa, no? Diba? Ilang taon ka? 2 years old noon. Dala-dala ko pa itong bunso ko. Dala-dala ko pa ito. Kung sana kami magpunta. Dala-dala ko yan. Ngayon, malaki na, oh. Malaki na. Kasama ko talaga yan. Maghanap buhay. Bit-bit ko talaga yan. Basta may tubig lang, may pagkain niya. Ilang beses na ako nakabinta. So, malaking tulong yun, no? Kaysa magnakaw ka, o magbinta ka ng pinagbawal na gamot, hindi pwede yun. Talaga maghanap buhay tayo. Daanan natin sa hanap buhay. Kasi may makikita tayong blessing dyan. Diba? Kasama nating Panginoon na tumutulong at handang gumagabay sa atin. So, dito po, kami po ay bumabiyahe. Ayan, may mga kakilala kami guys, no? Dami namin nadaan na kakilala. Alam mo dito sa Mindanao, ng part ng Davao, ang sarap ng hangin dito, no? Napaka-presko ng hangin. Wala nga po talaga ang amoy ng hangin. Napaka-fresh po talaga. So, ngayon, palaki ng anak ko, nag-umpisa na naman, bumabalik na naman ako ng pag-real estate. Kasi uminto po ako kasi noon kasi bira ka rin makakahanap ng mga kaibigan na katulad mo nagre-real estate. Kasi ang dami kasing mga tao na pagpera na, ayan, naglalaro sa mga utak nila, isip nila, nandyan na yung dayaan. Kaya umito talaga ako, ilang beses na akong nadaya. Humingi sa bahay ng mga title, mga papers. So, wala. Nadaya talaga ako, no? So, masakit sa dibdib ko. Yung trabaho mo na, makajus ba? Yung trabaho na totoo, honest ka talaga. So, bira ka lang makahanap ng isang ahente na honest. So, kaya ngayon bumabalik ako. Kasi gusto ko kasi yung anak ko, paglaki niya, alam niya maghanap buhay. At turuan ng mabuting asal na hindi dapat gawin yung ginagawa ng ibang real estate agent.
talaga, kahit magkaroon ka man ng maraming pera, niloloko mo yung kapwa mo, hindi ka talaga i-bless ni God. Hindi ka talaga i-bless. Kaya ito, ayan, dami naming nadaanan ng mga ano, ito, yung daanan namin ng mga, dati itong, ano talaga ba, bukid. Pero ngayon, di mo na matawag na bukid kasi ang dami nang nakatira. Yung mga tao talaga na ito sa itaas na gustong tumira, gusto nila yung kanilang ano, buhay ay tahimik. Ayaw nila ng mga ano ba, marites, tinatawag na marites. Kasi hindi mo man maiwasan talaga yung marites ng ano, na tawag nito, sa mga kapitbahay, hindi talaga maiwasan yan. Part na talaga yan ng buhay ng Pilipino. Kahit saan ka pa sa mundo, pag Pilipino ka, andyan talaga yung marites. Diba? So, ayan, layo-layo na namin. So, mamaya guys, pag nandoon na, kita-kita tayo doon, no? Sige, magkikita tayo mamaya. Guys, namin dali sa kasagingan, no? Namin sa kasagingan na karon, no? Namin dali. Kabala ka mag-live. Live na ba? So, namin dali, no? Nangina. Layo-layo rin yun kaya itong biyahe ba? So, Kamera sa ko. sa mga katong gustong nangitag farm, mga taga Maynila, gusto nyo tumira dito sa Davao, huwag na kayong magkatubili, alakitan ako. Safe na safe po kayo dito. Gusto nyo bumili ng lupa, meron dito, mga mura lang. Dito po kami papasok ng area. Nandito na po kami. Ayan, dito na po kami sa area. Kung saan, ang dami pala ng magagandang bahay dito. Guys, so, dami mga gagarang bahay. Pero yung ano nila, yung kanilang yung mga ano nila, tawag nito. Ano yun? Ayan. Ito pala yung binta na ayan. 500. Ayan. Ika na nang nakikuha no. Dito. Dito na po kami. Dito na po kami sa isang area. 500 square meter. 500 square meter. Sana yun. 500 square meter. May mga kakao pa na. 500 square meter. 500 pag ganyan.
500. Ayan. Ayan, 500 square meter guys. Ayan. 500 square meter yan. Binta daw nila ng ano.